Yung daw, mga Diyos dun sa Diyos 34 are really nothing. Ay, opo. Di ba? Magkakakontra. Kaya kung magkikita-kita sa isang panahon, bubuntalan niyo. Si Pedrito Plasio po, kung di ako nagkakamali ang nagsalita noon, dun sa kanya namang column na sinulat din sa pasugo. Ayan, no? Sabi niyan, the gods mentioned by Christ in John 10:34-35 are really nothing. Tama? Samantalang dun sa sinasabi si Kristo mga anak ng Diyos ay tatawagin Diyos, kagaya ni Kristo. Lalo pang araw si Kristo, dapat tawagin Diyos dahil anak siya ng Diyos. Ginamit nila yung 10:34-35 na yan nandiyan, Brother Danny, no? Opo. Pakita natin yon. Ginamit nila yan ang 10:34 and 35 of John. Sabi nila doon, yung mga anak ng Diyos, tinatawag talaga Diyos. Kaya si Kristo, dapat din tawagin Diyos. Tapos dito, really nothing na kasi 1988 na yun, nakalimutan na nila yung una Di ba? Opo. Ayan, ginamit nila, Ayan, sabi, bakit pa kami mag-aaral sa naniniwala naman kami si Kristo'y tinatawag na Diyos? Ikinakapit na talaga kay Kristo ang salitang Diyos. Ngunit si Kristo ay hindi tunay na Diyos, kundi tinatawag lamang na Diyos. Ang salitang Diyos ay ikinakapit din sa mga anak ng kataas-taasan. Tinatawag din silang Diyos. Awit 82:6, Juan 10:34 at 35. So, tingnan mo, mga anak pala ng kataas-taasan yung mga Diyos dyan sa 10:34-35 ng John Aba, bandang huli, tinanggihan na nila yung aral nila, ginawa nila, really nothing na, And the gods mentioned by Christ in John 10:34-35 are really nothing. Biro mo? Sila magkakaaway Paano nga lalaban ng diskusyon sa atin yan, Brother Danny? Oo nga po. How would you assess that? Hindi po talaga lalaban dahil sila mismo ang mag-aaway sa ibabaw ng entablado dahil sa yung kanilang mga pahayag ay magkakakontra. Yun lang naman ang gagamitin ko sa diskusyon, yung mga pasugo nila, dahil yan ang kanilang official organ Ganun po. Diba? Paano nga nila kakalaruhin yan, kapatid na Joseph? Hindi na nila mahihilot yan. Nakasulat na yan in black and white. So, yan ba naman matagal ng panahon ikinalat nila. Taon na yan, kapatid na Danny. Mga taon nang lumipas ng pagkakalat-hala niyan at hindi na nila pwedeng burahin yan sa kanilang pasugo. Dahil meron tayong kopya niyan. At ang nakalulungkot niya, yung napansin na ni Brother Eli na yan, na itinampok natin sa gabing ito, mag-ama ito, kapatid na Joseph, mag-ama, kapatid na Brother Joseph. Kapatid na Danny. Ano naman ang sama? Kung gayon, kung magkontra ang mag-ama. Kung magkakontra sila, sabi nung tatay, aminado siya, kapatid na Joseph. Mas naniniwala ako dun sa, ng kaunti, dun sa kaputol ng sinabi nung tatay. Hindi na raw kailangang mag-aral dahil talaga namang naniniwala silang ang Panginoong Jesus ay tinatawag na Diyos. Opo, tinatawag na Diyos. Pero ngayon yung anak ayaw nang pumayag, kahit tawag lang, ayaw na. Opo, hindi kailan pa man mapatutunayan na ang tatawaging makapangyarihan Diyos ay ang batang ipanganganak. Ay ang batang ipanganganak. Yan po, ang maliwanag na sinabi ni Ginoong Bienvenido Santiago. Yun naman pong tatay niyan ay Benjamin Santiago Sr. Yan po'y parehong dalawang naging ministro ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Joseph, na yung una ay umiral noong mga 1939 yung sinulat niyang yan Ito namang nasa pangangasiwa nung Felix Manalo. Oo, buhay pa yung matandang Felix niyan. Pero pagkamatay nung matandang Felix ay binago ni Ginoong Benjamin Santiago, Bienvenido, yung sinabit pinaniwalaan ng tatay niya. Oo. Na si Kristo ay tinatawag na Diyos. Opo. Siya ayaw nang pumayag, kahit tawag lang. Kahit tawag lang, ayaw. Talagang malupit, Opo. Malupit ang doktrina. Talaga si Kristo, dinimote ng gusto Dati natatawag man lang Diyos di ba? Eto ngayon, wala nang katawag-tawag man lang sa Diyos Alam mo, kapatid na Joseph, kung yun po sana, Brother Eling, ginugugol ni Paul at nitong, sino itong isa, Michael, yan ang pinaliliwanag sa mga tao. Baka sakali may makinig sa kanila, kapatid na Joseph, Kaya lang, ang ano natin ito, paano mo ito hihiluti? Wala nang paraan niya. Kaya nga, akala mo ba, kumibo pa sila dyan, kapatid na Danny? Ilang beses na rin naman natin kahit paano na daanan yan sa
ating mga pagtatanghal, ano? Pero, ni minsan, Paul, tumibo ba kayo dyan? At abangan natin sa mga kababayan natin. Dahil yung kanilang broadcast dun sa kanilang istasyon, Oo. Brother Joseph, tungkol dyan sa Diyos, sinabi ko raw na ako'y Diyos. Aba. Maliwanag na taken out of context eh. Akin lang ipe-prepare yun at ating ibobroadcast yun, Brother Joseph. Okay. Kung loloobin ng Panginoon. Yan naman eh, ganyan. Kapatid. Pero itong huling bahagi, kapatid na Josel, kung yung unang Brother Eli kanina, unang naisalang na Brother Mel, yung exaltation, yung tinututulan nitong magbarkada na ito. Kahit pala yung kanilang unang mga ministro naniniwala na yung Diyos ikinakapit din sa tao eh. Aha. Kanina, Parang sabi nila, ang Diyos daw hindi pwede maging tao. Opo. Ang tao hindi pwede maging Diyos, di ba, no? Baliktad eh. Walang batayan eh. Yung tao pwedeng maging Diyos. Si Moises tao'y ginawa ng Diyos na Diyos eh. Hindi yung Diyos yung tao'y naging Diyos. Di ba? At kumbinsido naman po sila dito sa kanilang pasugo eh. Dito sa isang pasugo na may pako furniture. Ano ba to? Ito pala'y commercial, kapatid na Joseph. Ito po eh. Ano po ba, kapatid na Danny, ang sinasabi sa kanilang latalain? Mabuti, kapatid na Joseph, ay naitanong mo yan. Ang salitang Diyos ay ikinakapit din. May gigil yun eh. Ulitin mo nga, Brad Danny. Ang salitang Diyos ay ikinakapit din sa mga anak ng kataas-taasan. Tinatawag silang Diyos. Awit 82 at 6. Alala ko si Aling Rosa. Ikinakapit din sa anghel ang salitang Diyos. Hukom. Si Moises ay ginawang Diyos ng Diyos. Kita mo? Ayan po. Exodo, binigyan pa niya ng citas eh. Exodo 7 at 1, 4:16 pa. Kaya po, yan ang mali. Tuloy mo. Tapos po, kung ang mga anak ng Diyos ay ikinakapit ang salitang Diyos, lalong may katuwirang ikapit kay Kristo ang salitang ito, Diyos. Ano ka, Josel, ang maliwanag na pahayag ng kanilang pasugo? Yan po, kapatid na Danny, ay tahasang pag-amin ng kanilang mga aral na maaari ngang tawaging Diyos ang isang tao. Bueno, sabi nila yan noon. Ngayon ay hindi. Nahirap pag yun eh. Bakit hindi? Kapagkat ayaw pong pumayag ng anak ni Ginoong Santiago, hindi raw di umano mapatutunayan ang sinasabing ang tatawaging makapangyarihang Diyos ay ang batang ipanganganak.